Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Bar RG at nais ko lamang pong makapagbahagi ng salita ng Diyos sa oras pong ito. Patungkol sa tinatawag na kaligtasan ng ating kaluluwa doon sa tinatawag na apoy ng impyerno. Mga kaibigan, sa oras pong ito ay nais ko po kayong tanungin ng isang katanungan na kung saan ay magdidetermine sa atin kung ano nga ba talaga ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Ito po ang katanungan. Kung sakali po bang dumating ang wakas ng ating buhay o ang ating kamatayan, natitiyak na po ba natin 100% na tayo ay tutungo sa langit? Sa oras pong ito, mga kaibigan, maaring ang katanungan na yan ay hindi mo masagot na oo. Maaring ang katanungan na yan ay ang sagot mo ay hindi. Mga kaibigan, pag hindi po natin tiyak ang langit, may iba po tayong tiyak. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo na may dalawang lugar na isa doon ay pupuntahan ng tao pag siya'y namatay. Una, impyerno. Pangalawa, langit. Kaibigan, sa dalawang iyan, kung hindi mo tiyak ang langit, sigurado, tiyak mo ang impyerno. Pero ako'y naniniwala, kaibigan, na ayaw mong pumunta doon sa impyerno yun. Sapagat ang impyerno ay lugar na kaparusahan. Kaibigan, inaanyayahan tayo ng Panginoong Diyos na makilala natin siya sa ating buhay bilang sa sarili nating tagapagligtas. Una, kinakailangan mong aminin na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kagaya nga po ng sinabi ng Romans 3:10, gaya ng nasusulat, wala matuwid, wala kahit isa. Lahat nasumpungan tayo na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga po kinakailangan nating aminin, ako ay makasalanan, ikaw ay makasalanan. Yan po ang realidad ng buhay. Pero mga kaibigan, kinakailangan din natin tanggapin sa ating sarili na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kagaya nga po ng nasusulat sa Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan, ang tinutukoy po sa Romans 6:23 ay dalawang kamatayan. Yung physical death at yung spiritual death. Kung hindi mo tiyak ang langit, both yung dalawang yun mamamatay ka. Yung una, physical. Yung pagkahiwalay ng kaluluwa mo sa katawan. Yung kaluluwa natin, yun po yung haharap sa Diyos. Yun po yung hukuman ng Diyos. At yung pangalawang kamatayan is spiritual death. Kung hindi mo tiyak ang langit, this is the separation of soul from God. Magsiseparate ka. At ang tungo mo noon ay kapahamakan sa impyerno. Kaibigan, ang impyerno ay hindi biro. Ang impyerno ay lugar na kung saan pagdurusa. Lugar na kung saan ikaw ay pag naroon na, susunugin ka magpasawalang hanggan. Ano man ang gawin mo, umayaw ka man, ay hindi ka na makakawala doon sa kapahamakan na yun. Sapagat yun ang bayad ng ating mga kasalanan. Sabi nga po ng Revelation 21:8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga magigipid,
at sa mga manggagaway, at sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaibigan, nakakatakot na lugar. Nakakatakot ang ating kasasapitin pag hindi natin nakilala ang tunay ng tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, ang impyerno, sabi ng Mark 9:44, 46, 48, na doon ay ang uod ay hindi namamatay. Kaya nga po, kaibigan, ang Diyos ay gumawa ng paraan sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaya si Kristo na ang gumawa ng paraan. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi ng John 3:16, gay na lamang ang pagsinta ng Diyos ang libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak doon sa impyerno. Sapagkat eternity na tayo parurusahan doon. Kaya nga po siya napako sa krus. Siya nalibing at muling nabuhay alang-alang sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi sa ating mabuting gawa ang ating kaligtasan, sapagkat ang sabi ng Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. And verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sinasabi ng Biblia, si Kristo lamang ang daan. John 14:6, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napakalinaw, kaibigan, na hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa ang ating kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng reliyon, sapagkat ang sabi nga po ng Biblia sa John 14:6, si Jesus ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, sa oras na ito, kung sasampalatayanan mo ang Panginoon na namatay sa krus, na buhay na magmuli at magsisi ka ng iyong kasalanan, tatanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sabi ng Romans 10:9, sapagkat kung ipapahayag mo ang iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Kaibigan, napakasimple lamang po ang ating pagtungo sa langit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, pagsisi ng kasalanan at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Mga kaibigan, ako'y mananalangin kung maging kaisa sa pamilya ng Diyos. Inaanyayahan kita sa isang panalangin. Panalangin na pagtanggap, pagsisisi ng mga kasalanan. Sundan mo kung gusto mong tanggapin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po na nakilala ko na ako'y makasalanan at mapapahamak sa impyerno. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kaligtasan na ipinagkaloob. Tinatanggap po kita sa aking puso at pinagsisisihan ko na ang aking mga kasalanan. Sa oras na ito, sulat niyo na po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Kaibigan, kung sinundan mo ang panalangin na yan ng tao sa puso mo, may nangyari.
may nangyari. Anong nangyari? Ang sabi ng John 1:12, datapwat sa lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban siya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaibigan, sa totoo lamang po pala, hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang lahat ng tao pala ay linikha lamang ng Diyos. Sapagat patunay ang sabi ng John 1:12, datapwat sa lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niyang kapangyarihan o karapatan maging mga anak ng Diyos. Sino lamang daw po ang binigyan kapangyarihan o karapatan maging anak ng Diyos? Ay yaong nagsitanggap. Kaya nga po pala hindi natin matiyak-tiyak ang langit sapagkat hindi tayo anak ng Diyos. Sapagkat kung tunay na anak tayo ng Diyos, alam natin ang kalalagayan natin pag tayo namatay ay pupunta tayo sa Diyos. Pero hindi tayo anak. Kaya nga po hindi natin tiyak. Ngayon, naalam na natin sa ating sarili. Ang sabi ng Diyos, pinagkaloob ang kapangyarihan maging anak ng Diyos. May anak ba ng Diyos na gusto niya mapahamak? Hindi. Kaya nga kung ikaw ay anak na ng Diyos, ang sabi ng Romans 8:1, dahil ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo na. Kung ikaw ay wala ng hatol, impyerno at saka langit, isa doon pupunta natin. Kung wala na ikaw hatol sa impyerno, saan ka na? Kaibigan, napakalinaw, langit. Congratulations, kaibigan. Kung ikaw ay sumampalataya, tumanggap, nagsisi ng iyong mga kasalanan, congratulations, ikaw ay wala ng hatol sa impyerno. At ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sabi niya, kaya't ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kaibigan, napakagandang bagay na tayo bilang isang tao ay may katiyakan ng langit. Sapagat pag hindi natin tiyak ang kapahamakan. Kaya sa oras na ito, kaibigan, linilinaw ng salita ng Diyos na ang nakay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, siya ay may buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaibigan, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ikaw ay tumanggap na sa Kanya bilang sariling tagapagligtas, ano ang katibayan na hindi na tayo mapapahamak? Sabi ng John 10:27 and 28, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisusunod sa akin. At verse 28 ng John 10:28, at sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol o mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Kaibigan, kung ang Diyos ang hahawak sa atin, kailanman hindi na tayo maagaw. Kaya nga po, ang kaligtasan natin ay forever. Ang sabi ng John 10:28, magpasawalang hanggan. Kaya kung ikaw ay ligtas, magpakailanman ligtas ka. Pero kaibigan, isang maling kuro-kuro ang nasa isipan ng marami. Sapagkat kung ikaw ay ligtas na, pwede ka na palang gumawa sapagkat hindi ka na mapapahamak. Pwede ka nang gumawa ng masama sapagkat hindi ka na mapapahamak mali. Kaibigan, ang sabi ng Bible sa Ephesians 1:13, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong kaligtasan, sa mga nasa Kanya rin naman mula ka na kay Kristo nagsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaibigan, tinatakan tayo. May banal na Espiritu na tayo. Tayo sinilyuhan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, kaibigan, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, tinatakan ka ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu na ang maglilid o gagabay sa iyo sa lahat ng lakad na matuwid. Tuturuan tayo ng banal na Espiritu na gumawa ng tama.
sapagkat ligtas na tayo, sapagkat anak tayo ng Diyos. Kaya nga po, hindi na tayo makakagawa ng bagay na kung saan pagsalangsang sa Espiritu at sa Diyos. Sapagkat may banal na Espiritu maglilid sa atin. Ito ang kaibahan ng hindi anak ng Diyos sa anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay nagkakasala pa rin. Pero pag siya'y namatay, langit ng kanyang pupuntahan. Ang hindi anak ng Diyos nagkakasala pa rin. Pero pag siya'y namatay, impyerno siya. Sapagkat wala siyang relasyon, wala siyang pakipagniig, wala siyang nagawang pagsisisi sa kanyang kasalanan at tinanggap ang Panginoon. Kaya nga po, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos na nagkasala ka, ikaw ay papaluin ng Diyos. Sapagkat sabi ng Hebrews 12:6 and 7, sapagkat pinaparusahan o pinapalo ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kaya nga po mga kaibigan, isang napakahalagang o napakagandang bagay sa ating buhay bilang isang Kristiyano na tayo gumawa ng mabuti. At kung tayo ay nakagawa ng masama, nakagawa tayo ng kasalanan, nandyan ang Diyos, nandyan ang Banal na Espiritu nagpapaalala sa atin na tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon, mag-reconcile. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa nagawa nating kasalanan. Kaya sa oras na ito, kaibigan, nais ng Diyos na ikaw ay lumago sa pananampalataya. Kaya nga po, kung ikaw ay gusto mong lumago at nais talaga ng Diyos na lumago ko sa pananampalataya, inaanyayahan kita sa aming simbahan o sa pinakamalapit na simbahan na nagtuturo ng malinaw na kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo lamang at nagtuturo ng puro salita ng Diyos at nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang iba. Kaya mga kaibigan, sa oras na ito, huwag mong sayangin ang panahon na nandito tayo sa lupa. Tayo'y makipagniig lagi sa Diyos. Tayo ay magbigay ng oras para sa Kanya, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos at para sa pagpupuri sa Panginoong Hesus. Sapagat itong kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin, ito'y biyaya ng Diyos na hindi natin kayang bayaran. Ito'y magpasawalang hanggan na ibinigay sa iyo. Hindi na ito babawiin. Kaya ikaw bilang isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, magpatuloy ka sa paglilingkod, sa pagpupuri, sa pamamagitan ng simbahan. Sa pamamagitan ng simbahan na kung saan nagtuturo ng tamang kaligtasan, ng malinaw na aral ng salita ng Diyos, ng doktrina ng Diyos. Kaya ito, sa oras na ito, kaibigan, maraming salamat sa iyo. Ako ay galing sa Christian Baptist Church. Kung nais mo dumalo sa bahay-sambahan ng pinakamalapit na Baptist Church na nagtuturo, inaanyayahan kita at malugod ka naming tinatanggap sa simbahang yan upang lumago sa pananampalataya. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Magandang araw.